Una sa lahat, nakatambay lang ang lalaking ito sa Maynila nang lapitan siya ng isa pang lalaki. Bigla na lang hinataw ng speaker at sinipa ang biktima. Hindi pa nakontento ang suspect at nanaksak pa. Ang suspect na pag-alamang nangungupahan sa biktima. Ang ugat ng krimen, abangan maya-maya lang. Ngayon, 30 araw ng Abril taong 2025. Veteranong mamamahayag at dating mayor ng Kalibo Aklan, patay matapos pagbabarilin habang nanonood ng TV sa kanyang bahay. Pagkakadawit ng anak ni Anson K sa pagpatay sa negosyante at kanyang driver, mariing kinundinan ng grupo ng mga Chinoy. May paglilinaw naman dyan ng PNP. Vice President Sara Duterte, pinatatawag daw ng piskalya kaugnay sa reklamong sedisyon at pagbabanta na isinampa sa kanya ng NBI. Ang gobernadora naman ng Cebu na si Gwen Garcia, palaban matapos suspindihin ng ombudsman. Hindi raw siya bababa sa Kapitolyo. Mga reklamo laban sa prime water na pag-aari ng mga bilyar, paiimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang bayan sa Sorsogon nabalot ng makapal na abo matapos pumutok ang bulkang Bulusan. Compound sa Sampaloc, nilamon ng apoy. Sinadya raw sunugin ng mga armadong lalaki. Eto na nga. Mga sikat kumasa sa smile trend na pinauso ni Kim Son Ho. Mahigit isang oras pumutok ang bulkang Bulusan sa Sorsogon. Nabalot na makapal na abo ang ilang bayan. Pamilya rin ang inilikas. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Nabalot ng abo ang bayan ng Irosin sa Sorsogon sa biglang pagputok ng bulkang Bulusan kagabi. Sa kapal ng ibinuga nitong abo, nag-zero visibility sa mga kalsada ng barangay Tinampo. Binalot din ng abo ang mga bubong ng bahay sa bayan ng Huban. Gayon din ang mga puno't halaman. Agad namang nagpadala ng rescue team ang lokal na pamahalaan at Philippine Red Cross para ilikas ang mga residente. Nilinis din nila ang bahagi ng Maharlika Highway para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista. Sa drone shot na ito mula sa dalawang bayan, kita ang paumuti ng mga bahay at kalsada dahil sa abo. Ayon sa FIVOX, mag-aalas 8 ng gabi nang sumabog ang bulkan. Tumagal ang pagsabog ng 77 minuto. Isa raw itong phreatic eruption o pagbubuga ng usok. Sa panayam kay FIVOX Director Teriscio Baculcol sa One Balita Pilipinas, sinabi niyang nakapagtala din ng 66 na volcanic earthquakes ang Bulusan sa magdamag. Mas malakas din daw ang pagsabog kagabi kumpara noong Lunes. Yung unang pagsabog, mas maikli, nasa 24 minutes lamang, and mas manipis yung abo, mga traces lamang yung naiulat sa atin. Pero kagabi, mas maraming lugar ang naapektuhan ng ashfall. And mas makapal din yung abo, umabot ng 1 centimeter in some areas. Babala ng FIVOX, hindi malabong muling pumutok ang bulkan dahil sa pagiging aktibo nito. Kwento naman ng ilang residente noong una, inakala nilang ulan ang pumapatak. Pero abo na pala ito mula sa Bulusan. Sabi ko, kinakabahan ako kasi kanina ngayong hapon may nag-post naman na parang may paunti-unti naman pinalabas na abo yung Mount Bulusan. Sabi ko, sana wag naman tumagal pa kasi naalala ko pa rin yung June 12, 2022, yun yung pinakamalakas na pagbuga niya ng apoy ng abo. Tiniyak naman ng Malacanang na may sapat na standby funds at relief goods para sa mga residenteng naapektuhan ng pag-aalboroto ng bulkang Bulusan. Ready na po ang mga food packs para po sa mga naapektuhan at nagkaroon din po sila ng mobile kitchen dito sa Barangay Tughan, Juban, Sorsogon. Ayon naman sa Sorsogon LGU, mahigit 100 individual ang kasalukuyang nasa evacuation center. Sa ngayon, nananatili sa level 1 ang alert status ng bulkan. Ibig sabihin, bawal ang pagpasok sa 4-km radius permanent danger zone at 2-km radius extended danger zone. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5.
Sinadya umunang sunugin ang isang bodega ng plastic at construction material sa Maynila. Ang caretaker ng bodega, iginapos pa raw ng mga armadong suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nilamon ng apoy ang compound na ito sa barangay 586, Sampaloc, Maynila kaninang madaling araw. Natupok ang isang bodega at isang bahay. Lumaki ang apoy dahil sa mga nakaimbak na plastic at iba pang construction materials. Hindi naman kumalat pa ang apoy dahil may firewall ang lugar. Sa lawak ng sunog ay nasa 4 na pong fire truck ang kinailangang rumisponde. Tumagal ng halos 2 oras bago ito naapula. Ang sunog na yan, sinadya umano ng mga armadong lalaki. Kwento ng isang caretaker sa compound. Natutulog na siya nang biglang gisingin ng mga armadong lalaking pumasok sa kanilang compound. Pinadapa at iginapos umano siya ng mga ito. Di ko na sir alam sir kasi mga naka-face mask, nakapang-takip ng mukha po eh. Di ko tansya sir ilan sila basta 6 or 5 motor lang yung nakita ko. Yun lang po. Yun lang po, pinadapa po ako yun and may biglang sumabog na lang po. Pagsabog, lumabas po ako, tumakbo po ako dito. May 2 kasama pa raw ang caretaker pero hindi niya alam kung saan na napunta ang mga ito nang dumating ang mga armadong lalaki at sumiklab ang sunog. Blanco pa ang caretaker sa motibo ng mga lalaking pumasok sa compound. Iniimbestigahan na rin ng mga opisyal ng barangay at mga pulis ang insidente. Humahanap pa sila ng mga kuha ng CCTV para makumpirma, matukoy ang kanilang pagkakilanlan nang dumating umanong armadong lalaki. Sa record ng barangay ay wala naman daw nagbabanta sa naturang compound. Iniimbestigahan na rin ng Bureau of Fire Protection kung sinadya nga ba ang sunog. Tinatayang nasa 6 million pesos ang halaga ng natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Sugatan ng isang rider matapos pumailalim sa pampaserong bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon sa driver ng bus, biglang sumemplang sa kalsada ang sinundang rider. Nakapagpreno ang driver pero tuluyan pa rin nasagasaan ang biktima. Lubang nasugatan ang paa ng rider dahil sa pagkakaipit. Agad naman siyang isinugod sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Hawak na ng mga pulis ang bus driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injury and damage to property. Matapos ang 3 taong pagtatago sa batas, inaresto ang isang construction worker dahil sa pananaksak sa inuman sa Cainta, Rizal. Sa mismong sariling bahay sinilbihan ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder ang akusadong si alias Mark. Ay sa Cainta Police, taong 2022 nang masaksak niya ang kanyang kakilala dahil umano sa asaran. Git naman ni alias Mark na damay lang siya sa gulo at nakatambay lang daw sa kalsada nang may biglang magsaksakan. Sa ngayon, pinaghahanap pa ang isang kasama ng sospek na sangkot din umano sa krimen. Tuloy-tuloy ang paglilibot ng mga kandidato sa pagkasenador para manligaw ng mga botante para sa Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Inendorso ni Cagayan Governor Manuel Mamba si Makati Mayor at Senatorial candidate Abby Binay nang bumisita siya sa Cagayan. Nangako si Binay na bibigyan niyang prioridad ang libreng maintenance medicine lalo sa senior citizens at pagsasaayos ng sistema ng edukasyon sa bansa. Sinamahan naman ni Hagna Bohol Mayor Joseph J. Aranyola ang senatorial candidate na si Ping Lacson. Binisita nila ang ilang proyekto at programa sa bayan. Inendorso naman ni Manila mayoral candidate Isko Moreno at mga dating lokal na opisyal ng Maynila si re-electionist Senator Bongo. Prioridad daw ni Go na mailapit sa publiko ang mga serbisyo ng pamahalaan, lalo na ang serbisyong medikal. Nakuha naman ni senatorial candidate Kiko Pangilinan ang endorsement ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson at Bacolod City Mayor Albi Benitez. Binigyang diin ni Pangilinan ang kahalagahan ng suporta sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Nag-motorcade si senatorial candidate Raul Lambino sa San Jose del Monte, Bulacan. Bahagi si Lambino ng Duterte na ini-endorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naglibot naman sa Gapan City, Nueva Ecija si senatorial candidate Willie Revillame. Namigay siya ng mga jacket at t-shirt sa mga residente. Kasama sa plataporma ni Revillame ang kapakanan ng mga senior citizen at pagbibigay sa kanila ng libreng mga gamot.
Nanligaw ng mga botante sa Binmaley, Pangasinan si senatorial candidate Ronel Arambulo. Mag-iikot daw sila sa mga komunidad na mga mangingisda bago makiisa sa Bangus Festival 2025 sa Dagupan. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Sinisi ng DENR sa kaliwat kanang reclamation project ang lalong pagkasira ng Manila Bay. Base sa joint study ng ahensya at ng Marine Environment and Resources Foundation, lumalabas na hindi na raw maganda sa kalusugan ang pagbaba ng kalidad ng tubig sa Manila Bay. Malaki rin daw ang papel ng 21 reclamation projects sa pagkasira ng fishing grounds at paglala ng pagbaha sa Metro Manila at Cavite. Sa kabila ng nakita mga problema, aminado ang DENR na hindi na dito basta-basta mapapahinto ang naturang mga proyekto. I cannot say whether there will be cancellations or not, but what I will say is everyone will be under scrutiny. Kinakalampag ng ilang grupo ng mga manggagawa si Pangulong Bongbong Marcos para maisabatas na ang 200 pesos na aumento sa arawang sahod. Halos 4 na dekada na raw kasi nakalipas mula nang huling ipatupad ang legislated wage hike. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. 200 pesos! Isa batas! Bago ang araw ng mga manggagawa sa Mayo 1, sama-samang nanawagan ang grupo ng mga manggagawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang hiling nila, isabatas na ang 200 pisong arawang dagdag sahod ng minimum wage earners. 36 years na, Mr. President. And Mr. President, if you have time, please talk to us. Yun lang mensahe namin po 2025. Hindi jobs fair. Ano man gawin namin sa jobs fair? Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, nasa higit 10 sulat na ang ipinadala nila sa palasyo. At sa nakalipas na 3 taong pamumuno ni Pangulong Marcos, kahit isang beses daw ay hindi sila hinarap ni PBBM para makipagdialogo. Halos 4 na dekada nang nakalipas mula noong huling magkaroon ng legislated wage hike. Sa ngayon, pasado na sa Senado ang 100 pisong aumento sa arawang sahod. Habang sa Kamara naman, lusot na sa second reading ang panukalang 200 pesos na daily minimum wage hike. Panawagan ngayon ng mga grupo, certified as urgent sapagkat may emergency na hinaharap ang manggagawang Pilipino. Dahil hindi raw isa-certify as urgent ang panukalang aumento sa sahod, magmamarcha ang mga miyembro ng labor groups mula Espanya hanggang Menjola sa Maynila sa May 1. Pinaalala rin ng TUCP na pangako ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpasa sa legislated wage hike. Umaasa rin ang grupo na mamamagitan si Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa issue para maisulong ang aumento. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Peke raw ang kumakalat na memorandum mula umano kay Executive Secretary Lucas Bersamin na nagre-rekomenda na patalsikin si House Speaker Martin Romualdez. Itinanggi ni Bersamin na may inilabas ang opisina niya na ganitong memorandum. Tahasang pagpapakalat daw ito ng disinformation. Layon din daw nitong paghiwa-hiwalayin ang mga kandidato ng administrasyon. Tinawag ding peke ni Palace Press Officer Claire Castro ang memo. Nakasaad dito na talamak ang korupsyon sa Kongreso kaya dapat nang palitan si Romualdez bilang House Speaker. Huwag po tayong basta maniniwala sa mga fake documents, sa mga dokumentong nagkakalat-kalat. Tandaan natin, uso ngayon ang fake news. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Her Emojesty Maha Salvador is back. Siyempre, sa latest season yan ng pinaka-fun na guessing game sa telebisyon, ang Emoji Nation. Simula nga po sa May 17, muling ita-challenge ni Maha ang mga celebrity at non-celebrity contestants sa panghuhula ng mga words or titles gamit lamang ang emoji clues. At para mas masaya ang kulitan, magbabalik si Chamito at ang last one laughing Philippines grand winner na si Chad Kinis. Gawing emoji-filled ang inyong Sabado. Abangan ang Season 5 ng Emoji Nation. Ito pa nga ang isa pang nagbabalik, ang Masked
Singer Pilipinas, now on its 3rd season. Bagong set of judge detectives ang talaga namang mapapalaban sa hulaan. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. Mas todo ang kantahan, hulaan at kulitan sa Season 3 ng Masked Singer Pilipinas. Mas pinabongga pa ang bagong season dahil sa bagong set of judge detectives. Kasama riyan si hitmaker Arthur Neri, Philippine King of Soul Jano Gibbs, concert queen Pops Fernandez at award-winning actress Nadine Lustre. Si Jano, competitive ang mode sa panghuhula at ginamit ang experience sa industriya para sa kanyang advantage. Hinalukay ko talaga yung utak ko. And I'm lucky na marami na ako nakatrabaho eh. Mas malaki yung range of experience tsaka yung kakilala. Pero parang si concert queen Pops, hindi umepek ang experience dahil sa galing ng mga contestant. Ang challenging part nga is hindi although yung iba distinct yung voice nila, no. I think minsan sinasadya nilang ibahin nila ng konti yung style nila at saka yung trademark nila. From being a former contestant, excited naman si Arthur na umupo bilang judge. Mas nakaka-relate daw siya dahil minsan niyang pinagdaanan ang kumanta sa likod ng maskara. Ang mahirap mag-judge kung ibe-base ba namin sa like hard work or like sa performance or sa name or like kung sino man. Hindi naman malilimutan ni Nadine ang karanasang maging judge detective ng show. Nag-enjoy lang kaming lahat and talaga nag-bonding kaming lahat. Talagang masasabi ko na yung Masked Singer, isa to sa pinaka-memorable na project na nagawa ko ever. Abangan ng kulitan ni Jano at Nadine as Jadine and Pops at Arthur as Pops Tour. Pati na ang energy to the max ng host na si Billy Crawford. Mapapanood ng 3rd season ng Masked Singer Pilipinas simula May 17 sa TV5. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. Susunod sa pool sa CCTV, lalaki sa Maynila sinaksak ng balisong nang umuupa sa kanyang bahay. Veteranong mamahayag na dati ring naging mayor ng Kalibo, Aklan, pinatay sa loob ng kanyang bahay. Nancy Binay nagalit sa barangay nang may makitang mga campaign tarpaulin ng kanyang bayaw na kalaban niya sa pagka-mayor ng Makati. Pasensyahan na tayo kung kailangan may kasuhan kami dahil sa mali. Sorry na lang. At Kailin Alcantara, moving on na raw kasunod ng hiwalayan nila ni Kobe Paras. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Biglang hinaplutan ng bag ang naglalakad na senior citizen na ito sa kalsada. Ang biktima na bagok at na comatose matapos ang insidente. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Patay naman ang isang lalaki sa Maynila matapos hampasin, tadyakan at saksakin ang kanyang kaibigan. Nagalit umano ang suspect dahil palalayasin na siya ng biktima sa kwartong kanyang inuupahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Nakatambay sa labas ng kanilang bahay ang magkapatid na ito sa Marsan Street, Barangay 447, Sampaloc, Maynila. Maya-maya, dumating ang lalaking nakaitim na jacket. Walang pag-aalilangan niyang hinataw ng speaker at tinadyakan ng isa sa magkapatid na si alias Oneng. Bumunot din ng balisong ang lalaki at pinagsasaksak si Oneng. Nang masiguro ng suspect na wala ng buhay ang biktima, agad itong tumakas, sakay ng motorsiklo patungo sa Sobredad Street, bitbit ang ginamit na patalim. Kinilala ang suspect na si alias Boy Negro na kaibigan at nangungupahan sa biktima. Magkakasama sila nitong sa isang kwarto, magkakasama itong ating suspect at saka itong ating
victim. Meron silang pinagtalunan. At dahil doon, nagawa nitong ating suspect na si Boy Negro na saksakin niya itong si Oneng ng maraming beses. Ayon sa kinakasama ng biktima, nakakauwi lang galing Saudi. Posibleng nagalit ang suspect dahil papaalisin na niya ito sa inuupahang bahay. Tapos sabi niya, tatapusin niya na lang yung isang buwan, 24, paalisin niya na yon. Siguro, yun yung ikinagalit ng lalaki. Tapos nilabas pa niya yung gamit. May hinahanap daw na Ray-Ban, na salamin. Nasaan daw kay nilapag lang naman daw niya doon, bakit nawawala? Nagsalita siya na, pinapakain ko na kayo, ninanakawan niyo pa ako. Mensahe naman ng kalipin ni Oneng sa suspect. Sana hindi mo na lang ginawa yun. Kung ano man yung sinasabi mong nawala, pwede namang palitan yun pero yung buhay, hindi mo, sana binigay mo na lang kay Oneng yung buhay niya, hindi mo kinuha. Napag-alaman na labas-masok na sa kulungan ng suspect dahil sa iba't ibang kaso. Patuloy ang manhunt operation laban sa suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Kinundina ng iba't ibang grupo ang pagpatay sa veteranong mamamahayag na si Johnny Dayang sa Kalibo, Aklan. Pinasok ng suspect ang bahay ng biktima saka siya binaril. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Pasada alas 8 kagabi, sa loob mismo ng kanyang bahay sa Kalibo, Aklan, habang nanonood ng TV, dinulantang ang pamamaril ang veteranong mamamahayag na si Juan Johnny Dayang. Agad-agad sumibat ang gunman sa kanyang motorsiklo. Isinugod pa sa ospital ang 89 years old na Jorno pero idiniklara rin siyang dead on arrival. Hanggang sa ngayon, iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen at kung sino ang bumaril sa biktima. Si Dayang ay dating nanungkulan bilang mayor ng Kalibo. Kilala rin siyang advocate ng press freedom. Ang Presidential Task Force on Media Security kinundina ang pagpatay kay Dayang. Nakipag-ugnayan na raw sila sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa mabilis na paglutas sa kaso. Ayon naman sa Iloilo Media Citizen Council, may tuturing na new law sa karahasan sa mga mamamahayag ang sinapi ni Dayang. Lalo't pinasok pa sa kanyang bahay ang mamamahayag para ligpitin. Nananawagan naman ng hustisya ang Publisher Association of the Philippines Incorporated o PAPI, kung saan nagsisilbing Chairman Emeritus si Dayang. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Idinadawit ng inarestong suspect ang anak ni Anson Ke sa pangingidnap at pagpatay sa negosyante. Pero kinundinayan ng grupo ng mga Chinoy at may paglilinaw naman ang PNP. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nakagapos, balot ng duct tape ang muka at nakasilid sa nylon bag ang bangkay ng Chinese businessman na si Anson Ke at kanyang driver nang matagpuan sa gilid ng kalsada sa Rodriguez Rizal 3 linggo na ang nakararaan. Ngayon, idinadawit sa krimen ang anak ng negosyante na si Alvin Ke. Ayon sa PNP, ito ang nabanggit ng isa sa mga naarestong suspect na si David Tan Liao. Claiming it was the son who ordered for the kidnapping ni Anson Ke and eventually ordering na patayin po ito pong ating biktima. Ayon sa PNP, si Alvin ang nakipagnegosasyon sa mga kidnapper ng kanyang ama. Si Alvin din daw ang nagpadala ng paunang ransom na 10 million pesos. Pero pumalag ang grupong Movement for Restoration of Peace and Order sa aligasyon. Tanong ng chairperson nitong si Teresita Angsi, bakit maniniwala ang PNP sa salita ng isang notorious na kriminal gaya ni Liao? Paglilinaw ng PNP, patuloy ang investigasyon sa impormasyong ibinigay ng suspect na si Liao. Hindi nga raw nila isinasantabi na diversionary tactic lang ito ng suspect. Hindi natin paniniwalaan lahat po ng statement ni David Tan Liao. May mga sinasabi po siya doon sa kanyang statements, including the alleged meeting with the son and even the physical and even the calls, wala po siyang maipresent. We cannot discount the possibility that the David Tan Liao is misleading the investigation to cover up for someone. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan sa PNP ang idinadawit na anak. Sinurrender na raw ni Alvin ang kanyang cellphone para isailalim sa forensic examination at linisin ang kanyang pangalan. Bukod naman kay Liao, hawak ng mga otoridad ang 2 Pinoy suspect na sina Richardo Austria alias Amay at Raymart Katekista alias Taba. Patuloy naman ang pagtugis kay Jonin Lin at Wen Li Gong alias Kelly Tan Lim. 5 million pesos ang patong sa ulo ni alias Kelly na itinuturong ginamit na pain para makipag-usap kay
kay Anson Ke tungkol sa negosyo. Mahigit kumulang 200 million pesos na ransom money ang nakuha ng grupo. Kung makikita niyo po, very intricate at very complex po itong ginagawa nating investigation because it appears po na we are dealing with a very or highly organized syndicates engaged in a series of kidnapping. Ayon naman sa DOJ, posibleng ikagulat ng publiko ang mastermind at motibo sa pamamaslang. Give us around 20-25 days. It will be done. Sir, nakakagulat pa yung lalabas doon sa motive and doon sa it might pull off a surprise. Baka kagulat-gulat ang lumabas. Sir, bakit po? Well, malalaman nyo na lang pagdating ng panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sinermonahan ni Senadora Nancy Binay ang mga opisyal ng isang barangay sa Makati. Yan ay matapos siyang makakita ng mga campaign tarpaulin ng kanyang bayaw na kalaban niya sa pagka-mayor. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Lalaki ang pagkatingin. Halatang inis si Senadora at Makati Mayoral Candidate Nancy Binay nang makita ang tumpok ng tarpaulin na ito sa barangay hall ng Barangay Pinagkaisahan, Makati City. Nagabawal sila magkabit. Kahit na barangay hall to dito lang po pwede rin ako magbagsak dito? Opo, pero hindi ko gagawin yan, nagbawal yun eh. Pinabuklat ni Binay ang tarpaulin at nakita ang pangalan at mukha ng katunggali at bayaw niyang si Congressman Luis Campos. Paliwanag ng mga taga-barangay, hindi sila ang nagkakabit ng poster ni Campos. Iniwan lang daw ang mga tarpaulin doon. Pero hindi yan umubra sa Senadora. Alam mo na natin ang picture kasi, sorry barangay hall to, dapat walang ganito dito. Diba, ang dami ko nang tiniis. Pasensyahan na tayo kung kailangan may kasuhan kami dahil sa mali. Sorry na lang. Agad namang sumagot si Congressman Campos sa nangyari. Hindi naman daw nakakabit ang kanyang mga tarpaulin. Nakatupi lang ito at nasa ibabaw ng mesa para makakuha ang sinumang residente na gustong magkabit ng kanyang tarpaulin sa kanilang bahay. Ipinunto rin ni Campos na sa inilabas na memo ng Civil Service Commission, pwedeng mangampanya ang mga barangay at sangguniang kabataan officials. Baka hindi pa raw ito nababasa ng senadora kaya daw gano'n na lang ang reaksyon nito. Rumesbak naman si Senator Binay sa bayaw. Sang-ayon siya na ang mga elected officials gaya ng mga kagawad ay pwedeng mangampanya pero hindi raw pwedeng mamulitika ang mga empleyado ng barangay. Mas mapapadali na ho ngayon ang trabaho ng COMELEC kasi hindi naman ho niya dininay. Malinaw ho, merong admission on their part kasi din sa statement niya, never naman niya dininay na hindi sa amin nanggaling yan. Hindi rin daw tama na ilagay ang campaign paraphernalia sa loob ng barangay hall. Mali ho yung sinasabi niya na kaya daw nandun yon para daw kahit sino ay pwedeng kumuha. Dahil ito nga ho, nakasaad sa Section 34 letter B na bawal yon. Malinaw pa sa sikat na araw. Ang COMELEC ni-refer na ang issue sa Committee on Kontrabigay. Ayaw po kasi natin na pangunahan kung ano man yung kasong merong na-violate ba o may batas na na-violate or guidelines. Pero sinasabi natin hindi po ba, wala namang problema na mangampanya o sumuporta sa isang kandidato ang mga opisyal ng barangay. Pero paliwanag nila, ang mga elective barangay official o inihalal lang ang pwedeng mangampanya at hindi pwede yung mga appointive official o yung itinalaga lang. Paalala pa ng COMELEC, huwag sanang gamitin sa political activity ang barangay hall. Sapagkat maglalabas po, abuse of state resources yan kung sakasakali. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Pinatatawag ng piskalya si Vice President Sara Duterte dahil sa mga reklamong sinampa laban sa kanya ng NBI. Kaugnayan ng mga umano'y pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa Frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin.
Yan ang kinumpirma ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa laban sa kanya ng NBI. Nag-ugat ang reklamo sa pahayag ni VP Sara noon na may kinausap na siyang papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. Kapag nakatanggap ng summons ang isang tao, formal na ipinapaalam ang reklamo laban sa kanya at ipinatatawag siya ng piskalya. Hindi naman kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulyon kung ipinatatawag nga ang vice-presidente. Pero ayon sa kanya, nakatakda ang preliminary investigation sa mga reklamo laban kay VP Sara sa May 9 at 16. Sa preliminary investigation, aalamin ng piskalya kung may sapat na basehan para kasuhan ng isang tao. Bago pa man padalhan ng summons ang vice-presidente, nauna na niyang sinabi na posibleng kabilang siya sa mga susunod na ipaaresto ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng umano'y extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Matipid ang komento ng palasyo tungkol dito. We are not dealing directly with the ICC. Kung saan po nakuha ng vice-presidente ang kanilang impormasyon, mas mabuti po sana kung sa kanila kukunin dahil sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi patungkol po dyan. Samantala, ipinagpasalamat ni VP Sara ang rekomendasyon ng komite ni Senator Amy Marcos na sampahan ng reklamo ang ilang miyembro ng gabinete at opisyal ng PNP tulad ni na Justice Secretary Boying Remulla at CIDG Chief Nicolas Torre III dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte. Dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga taong ito. Naunang sinabi ng ilang opisyal ng gabinete na handa silang harapin ang anumang investigasyon kaugnay ng pag-aresto kay Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water Infrastructure Corporation na pag-aari ng mga bilyar. Umani ng kaliwatan ng reklamo ang kumpanya dahil sa umano'y hindi magandang serbisyo at mataas na singil sa kanilang mga customer. Hindi raw ito palalampasin ng administrasyon. Bahagi ng senatorial ticket ng Pangulo, si Representative Camille Villar na inendorso kamakailan ni Vice President Sara Duterte. Natanong din na ang palasyo kung may kumpiyansa pa ba si Pangulong Bongbong Marcos kay Villar. If we will have distrust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpupulong ng mga kardinal sa Vatican bago ang conclave o pagpili sa ating susunod na Santo Papa. 3 kardinal naman ang hindi makakaboto. Live mula sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, kumusta ang congregation ng mga kardinal? Julius, meron ng pinalat opisyal na bilang ng mga kardinal na makakaboto sa conclave next week. Yan ay 133. Kung tutusin ay lagpas ito sa allowed na 120 sa Constitution ng Vatican. Pero dahil sa ito ay na-supersede na nung ginawa ni Pope Francis na pagtatalaga ng maraming mga kardinal, kaya ngayon ay na-adjust na yung number na yan at depende na kung ilan talaga ang pwede at eligible na bumoto. At yun nga papayagan next week ay 133. Kakatapos lamang ng congregation ngayong araw na ito ay yung 7 congregation na tinatawag nila. At isa yan sa mga napag-usapan at marami pang iba. Sa ika-6 na kongregasyon ng College of Cardinals, inalam ng mga kardinal ang mga hamon na sitwasyong kinakaharap ng simbahan sa iba't ibang panig ng mundo. Ito din advantage ngayon, malalaman ng cardinals yung situation sa buong mundo and they will get to know each other during these days before the conclave and they will also try to see what the church needs, what characteristics of a pope we need today.
Araw-araw na magiging ganito ang gawin ng mga kardinal bago ang conclave na magsisimula sa May 7 at posibleng tumagal ng hanggang 3 araw. Maliban sa sama-samang pagdalo sa misa, may mga aktibidad at pulong silang gagawin na makakatulong sa kanilang magiging desisyon. 135 kardinal ang maaring bumoto sa conclave. 2 sa kanila ang nagpasabing hindi na makakasama dahil sa iniindang karamdaman pero hindi na sila pinangalanan ng Vatican. Si Italian Cardinal Angelo Becciu naman ay hindi na rin sasali dahil sa isyu ng embezzlement at fraud. 2/3 vote ng lahat ng dadalo sa conclave ang kailangan para mahalal ang susunod na Santo Papa. Dito naman sa Pontificio Collegio Filipino o PCF, naghahanda ang 3 kardinal mula sa ating bansa. Sina Cardinals Luis Antonio Tagle, Jose Advincula at Pablo Virgilio David. Mistula itong tahimik na retreat house sa Roma na may pasilidad na akma sa pagninilay-nilay. May mga prayer room at mayroon ding library. Tamang-tama para sa mga kardinal na maraming dapat aralin bago sumabak sa conclave. Support group din ng ating mga kardinal ang mga pari ng PCF. Kami dito ang we-host them, no, dito. Dito sa PCF, sanay na sanay naman tayo, no, kasi marami ding bishops na nag-aral noong 1970s, 1980s, 1990s dito, and then dumadalo naman sila lagi dito, so medyo may mechanism na tayo dito sa PCF to receive these guests. So ngayon, sa conclave, in a special way, no, first, konting dasal pa, and then pangangailangan nila kasi biglang pupunta sa meeting sa Vatican, kung ano pang mga needs nila, then we also cater to them. Naiintindihan ng mga pari na excited ang mga kababayan natin sa posibilidad na baka Pilipino ang susunod na Santo Papa. Pero may ibang paraan naman raw para suportahan ang ating mga kardinal. Naging excited tayo, baka siya manalo, baka although kung tutuusin talaga, no, sa dasal ng mga cardinals, they ask for the guidance of the Holy Spirit. So tayo naman, ang the best na magawa natin is makidasal. No? Dasal din tayo sa Holy Spirit to grant the cardinals, no, this enlightenment. Julius, sa kakatapos sa 7th congregation, isa sa mga unang tinalakay dyan ay yung kaso ni Cardinal Becciu at sinasabi ng mga cardinals na sila nagpapasalamat sa naging desisyon ng cardinal na ito na hindi na sumama doon sa conclave. At sila wish nila ng well itong cardinal na ito na sana ay matapos yung legal proceedings tungkol sa kanyang kaso. Julius. Maraming salamat, Jovi Francisco, live mula sa Vatican. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. On behalf of Kailin Alcantara, naglabas na ng pahayag ang Sparkle GMA Artist Center kaugnay ng kontrobersyal na break-up ng aktres at ng basketballistang si Kobe Paras. Ayon po sa statement, mas pinili ni Kailin na manahimik na sa issue at panatilihin ang respeto sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. Pakiusap din po ng aktres, itigil na ang issue at mag-move on na ang lahat. Bago po ito, naglabas ng isang video statement ang ina ni Kobe na si Jackie Forster tungkol sa mga nangyari raw sa relasyon ng dalawa. Sa nasabi ring video, iginiit ni Jackie na walang cheating involved sa part ni Kobe. Parehong nakatanggap ng batikos ang magkabilang kampo kaugnay ng breakup. Susunod, 2 lalaking ng hablot ng bag kinuyog ng taong bayan. Security personnel sa mga airport, bawal nang hawakan ang passport ng mga pasahero. At Boston Celtics at Indiana Pacers umabante na sa next round ng NBA playoffs. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Pinagbawalan na ng Department of Transportation ng mga security personnel sa mga airport na hawakan ng passport ng mga pasahero. Iniimbestigahan na rin ang umano'y punit passport modus. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Ang seaman na si Ruben ngayon ang flight papuntang Abu Dhabi. Gaya na nakasanayan, inilabas niya ang kanyang passport. Pero tiningnan lang ito ng security personnel at hiningan siya ng ticket. Binago na kasi ngayon ang kalakaran sa NAIA at sa lahat ng paliparan sa bansa. Mismong ang mga pasahero na lang ang magpapakita ng kanilang mga valid ID at travel document bago pumasok sa mga terminal. Kasunod niya ng insidente ng pasaherong hindi pinasakay papuntang Bali, Indonesia dahil sa nakitang punit sa pasaporte nito. Umugong tuloy ang balitang mayroong punit passport modus. Sa ngayon, wala pa kaming nakikitang proof na may modus. Pero syempre, hindi tayo pwedeng maging lax. No? Kailangan, iimbestigahan natin ang mabuti. Padadalhan daw ni Dizon ng apology letter ang pasaherong hindi pinasakay. Kung siya'y pinasakay at hindi siya pinagbawalan sumakay, mas malaking perwisyo ang mangyayari dahil kailangan siyang i-deport. No? Kasi nagsabi na at na-confirm namin kahapon na nagsabi talaga ang Bali, ang Denpasar Airport, na hindi siya papapasukin. Ang ibang pasahero tuloy, kanya-kanyang diskarte para maingatan ang mga papeles. Si Dayan na papunta ng Thailand, ipinasok sa isang envelope ang passport nila ng kanyang pamilya. Ito yung pinaka-importante na document para makalabas ng Pilipinas. Kaya dapat ingatan po yung passport. Panawagan pa rin ng mga otoridad sa publiko, ingatang huwag mabasa, mapunit, matupi o malagyan ng anumang marka ang pasaporte. Iba't iba ng pamantayan ang mga immigration sa bawat bansa at anumang sirang makita nila, gaano man kaliit ay pwedeng maging basihan para hindi tanggapin ng isang pasahero. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Hindi raw bababa sa pwesto si Cebu Governor Gwen Garcia sa kabila ng pagsuspindi sa kanya ng ombudsman. Kinwestiyon din ng gobernadora kung bakit ngayong mag-e-eleksyon ipinataw ang suspensyon. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Visayas correspondent John Arawa. I have decided to stay put in office and continue to serve as the governor of this great province of ours. And I am not stepping down. Yan ang palabang sagot ni Cebu Governor Gwen Garcia matapos iutos ng ombudsman ang kanyang 6 na buwang suspensyon. Kanina nga nakapaskil sa pintuan ng opisina ng gobernadora ang suspension order. Nag-ugat yan sa reklamong grave abuse of authority na isinampa laban kay Garcia. Noong May 2024, kasagsagan ng krisis sa tubig sa Cebu, nag-issue ng special quarry permit si Garcia para sa Shalom Construction Incorporated kahit kulang-kulang ang mga dokumento ng kumpanya. Walang environmental compliance certificate, walang DENR certificate of non-coverage at walang nangyaring konsultasyon sa government agencies. Depensa ni Governor, aprobado ng Provincial Board ng pag-issue ng permit at nasa ilalim ng state of calamity noon ng Cebu. Kaya naman magpapadala si Garcia ng clarificatory query sa DILG para linawin ang suspension order sa kanya ng ombudsman. Ipinunto rin ng gobernadora ang timing ng pagpapasuspindi sa kanya. Public officials may not be suspended unless it is duly approved by the COMELEC. Whatever the motivations may be, I will not be perturbed. I will continue to serve the Cebuanos in the best possible way that I can within the bounds of law. Ayon naman sa COMELEC, nakasaad sa batas na sa kasagsagan ng eleksyon, hindi pwedeng suspindihin ang kahit sinong opisyal nang walang permiso ng COMELEC. Pero kung may kinalaman ito sa katiwalian, ay hindi sa kanila kailangang magpaalam ng ombudsman. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas. Narito muli para samahan tayong ihatid ang update sa Frontline ng sports ang ating kapatid na si Denise Tan. Denise? Thank you, Julius. Isa ng unrestricted free agent, si Barangay Ginebra veteran L.A. Tenorio. Nagdesisyon ang Ginebra na i-relegate si Teniente para bigyan ng pagkakataon ng guard na si Jason David. Mas mabibigyan din ng pagkakataon si Tenorio na tutukan ng Gilas Pilipinas at Batang Gilas. Nagdala naman si Tenorio ng 7 PBA Championship sa Barangay Ginebra at 4 na beses din siyang naging Finals MVP. Sa NBA naman, umabante na sa Eastern Conference Semifinals ang Boston Celtics matapos talunin ang Orlando Magic in 5 games. Nagtandem sina Jason Tatum at Jaylen Brown para ipanalo ang Celtics.
Naka-double-double 35 points at 10 assists si Tatum. Naka-23 points at 6 rebounds naman si Jaylen Brown. Hinihintay pa kung sino ang makakalaban ng Celtics at yan ay kung sino man ang mananalo sa tapatan ng New York Knicks at Detroit Pistons. Pinatalsik na rin ng Indiana Pacers ang Milwaukee Bucks in 5 games. Binura ng Pacers ang 20-point deficit para makuha ang panalo. Si Tyrese Haliburton ang nanguna sa comeback win with 26 points kasama na ang winning layup. Huwag kayong aalis, may sports news pa tayo mamaya. Susunod, lolang na biktima ng snatcher na comatose matapos mabagok sa semento. Sa pulsa video, pasaway na rider, pinadyakan ng kapwa rider na nag-overtake. At ibinabiyahing Cobra nakawala sa kulungan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV, ang kabi-kabilang panghahablot ng bag sa kalsada. Kabilang sa nabiktima ang senior citizen na nabagok at nakomatos. Nasa frontline ng balitang yan ang aming News 5 correspondent na si Bril Montalvo. Naglalakad ang nakapayong na babae na yan sa Valencia City sa Bukidnon nang biglang dumating ang lalaking nakamotor at hinablot ang bag na dala ng babae. Sa lakas ng pagkakahila, napaikot at natumba sa simento ang biktima. Humarurot naman sa pagtakas ang snatcher kahit hindi nito natangay ang bag. Agad na dinala sa ospital ang babae. Ayon sa mga otoridad, nabagok sa simento ang 72 taong gulang na biktima dahilan kaya na-comatose siya. Nasa ICU pa rin ang biktima habang kinakalap na ang kuha ng mga CCTV sa lugar para matunton ang salarin. Sa Cebu, kinuyog ng taong bayan ang dalawang lalaki sa gitna ng kalsada sa San Nicolas, Cebu City. Snatcher daw kasi sila. Hinablutan nila ng bag ang isang babae pero nabawi rin sa tulong ng taong bayan. Sa huli, sa kulungan ang bagsak ng mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Itinago sa matubig na kangkungan ang bangkay ng isang dalagita sa Cagayan de Oro City. Nakita ng mga residente kahapon ang labi ng 17 anyos na babae. Meron siyang sugat sa leeg na indikasyong tinaga ang biktima. Ang pinagtapunan sa bangkay ng dalagita ay ilang metro lang ang layo mula sa bahay ng tinuturong suspect. Kwento pa ng isang residente, nakita niya nakikipagtalo ang biktima sa 62 years old na lalaki bago nangyari ang krimen. Nakita rin sa bahay ng suspect ang bag ng dalagita. Pero hindi na mahagilap ngayon ang salarin. Inaalam pa ang motibo ng krimen at kung ano ang ugnayan ng dalawa. Na-secure ng De La Salle Lady Spikers ang number 2 seed at twice-to-beat advantage sa Final 4 ng UAAP Women's Volleyball Tournament. Tinalo nila ang UST Golden Tigresses in 4 sets. Nakuha pa ng UST ang unang set at naging gitgita naman ng 3 sumunod na set pero lahat ng yan ay nakuha ng Lasal. Kinailangan ang playoff game ngayong araw dahil nag-tie sa win-loss record ang Lasal at UST with 9 wins and 5 losses. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tang. Susunod, King Cobra na biniyahe ng mga rescuer nakawala sa likod ng sasakyan. At Piolo Pascual, Bini at iba pang sikat kumasa sa nakakakilig na Smile Trend.
Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang rider sa Thailand matapos masangkot sa road rage. Sa kuha ng dashcam, kitang binuntutan sa kasinipa na naka-backpack na rider ang isa pang rider. Agad sumemplang sa kalsada ang sinipang motorista. At sa lakas nga niyan, natanggal pa ang kanyang helmet at nagpagulong-gulong sa bangketa. Dire-diretso naman ang andar ng suspect. Nag-viral online kaya kusang sumuko ang motorista sa mga pulis. Paliwanag niya, nagalit daw siya sa kapwa rider nang mag-overtake ito. Nakakulong na ngayon ang nanipang rider at naharap sa patong-patong na reklamo. Nakawala sa kulungan ng isang king cobra habang binabiyahe ng mga rescuers sa Thailand. Sa video, kitang nakasilip pa ito sa driver ng pickup. Buti na lang may harang kaya nasa likuran lang ng sasakyan ng cobra. Nasagip ang ahas na yan sa isang bahay. Agad tong kinulong sa isang plastic container. Yun nga lang, hindi maayos ang takip kaya nakawala ang cobra. Wala namang ibang pasahero sa sasakyan. Agad ding binalik sa kulungan ng cobra bago pa man ito makahanap ng malulusutan para mapasok ang kinaroroonan ng driver. Sa uli, walang nasaktan at naibalik sa gubat ang king cobra. Susunod, Piolo Pascual, pati ang Bini at iba pang sikat, kumasa sa Smile Trend. Tuloy-tuloy pa makabulo ang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, matinding good vibes online ang hatid ng nakakakilig na Kim Sonho Smile Challenge. Panoorin po natin yan sa report na ito. Hawak sa dibdib, pikit. Then smile na may halong kindat. Kim Sonho naman rumuro po kami dyan. Ang nakakakilig na acting niyang yan sa K-drama na When Life Gives You Tangerines, abay trending! Eto na nga ang mga kumasa sa smile trend na yan. Kung kilig smile din lang, aba, laban na laban dyan si Papa P! 6.3 million lang naman ang engagements ng videong yan. Hindi rin naman nagpahuli ang kapatid heartthrob na si Dylan Menor. Laban din sa palaliman ng dimples si Dabarkads Jose Manalo. Ay, parang hindi naman nalalayo, oh. Daling-dali rin ni Gat Ember Ethan ang pakilig na smile trend na yan. At ang ultimate cutie sa Smile Challenge na ito, ×8 ang level with Bini. Bukod sa kilig, matinding good vibes naman ang hatid ng bawat ngiti. Kaya mga kapatid, hawak sa dibdib, pikit. Then smile na may halong kindat. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Ayun, ganun pala yun. Kaya mo natin? Ano ba? Ha? Kaya natin yan. Una na siya. Sabay-sabay tayo. Okay. 1, 2, 3. Nakalimutan ko yung gulat. May gulat pala dapat. Gulat. Take two. Gulat. Action! Ay, Tas yuko, tingin, kindat. Yeah. una pa Perfect. Gulat, tsaka puso. Okay. Sige po, next week.
perfect na po namin yan. Ayos na yun next week. Ayos na yun, pwede na. Nandito ka pa ba next week? Ay, oo. Sige, gagawin ko yun mula kung nasan man ako. Iturong mo yan sa Santo Papa. Ayan. Diba? Malay mo, di ba? Malay natin, Cardinal Tagle. Easy. Malay lang. Malay. Malay lang, di ba? Hope. Lahat Hope ng tayo, hope. cardinal electors ay kandidato kasi. Yes, basta ako, Tagle ako. Ah. At yan ang mga balita at impormasyong dapat yung malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.